Hey guys, good morning! So, for today's vlog ay andito tayo sa Terminal 3. Ayan, paboarding na kami. Flight pala namin papuntang Mindanao. Bound to Ozamis pala yung flight namin. Finally, after 2 hours na travel galing sa airport, andito na rin kami sa lugar namin. Maulan-ulan pala dito ngayon. So, ako pala yung taga dito sa Misamis Occidental. Si Big Boss naman ay from Zamboanga City. Pagka-uwi pala namin ay may handaan dito sa bahay. So, pakita ko lang yung mga handa nila guys. Hindi talaga mawawala yung torta tsaka suman. Tapos, yung favorite ko na paklay. Kain muna tayo at gutom na gutom talaga kami sa haba ng biyahe. Pakita ko lang pala yung matataba naming isda. Koi pala yung tawag sa isda na to guys. Tapos, may kasama pala silang goldfish. Mga alaga pala to ng kapatid ko. The next morning ay pumunta kami ng Dipolog City. Tapos dito kami nag-overnight sa My Royal Farm Resort. Enjoy na enjoy kami mag-picture-picture dito. Maganda kasi talaga yung lugar nila. Tapos magaganda rin yung mga decorations. Tapos may mga habit house pa. Kaso nataon lang na maulan kaya maputik siya. Paskong Pasko talaga yung feeling mo dito. After namin mag-check out sa Royal Farm, dumiretso kami dito sa My Fantasyland sa Dapitan City. Tapos, finally, na-experience namin tong glorious snow world nila. So, etong Fantasyland guys, parang Enchanted Kingdom to ng Mindanao. And pinakauna at nag-iisang amusement park dito. Ito pala yung rates nila. The next morning naman ay pumunta kami sa lungsod ng Osmeña. First stop namin ay dito sa Gantaw Hills. Tapos dyan nag-enjoy si Big Boss. Tapos sabi niya, takbo daw ako, i-video niya ako. Isa pala to siya sa pinakamagandang tourist spot dito sa Osmeña. Yung entrance pala dito ay 50 pesos per head. Next naman ay dito sa Cecilia's Plate. So, kumain lang pala kami dito and nag-picture. Next stop naman ay dito sa La Presa Strawberry Farm. 50 pesos naman yung entrance dito. Pwede pala kayo mamitas dito ng strawberry tapos babayaran nyo na lang. Next naman ay dito sa Lantay View. Dito pala kami mag-overnight. 50 pesos rin yung entrance dito. Yung rate naman ng kubo nila na good for 4 ay 1,000 pesos. Tapos, may kainan pala sila dito. The next morning, dito naman yung next stop namin. Guys, hindi pala halata na paborito ko tong jacket na to. Yung entrance pala nila dito ay 30 pesos per head. Dito pala kami sa may Pagadian City mag-overnight. Ang ganda pala ng plaza nila dito. The next morning, dito naman kami sa May Durano Resort and campsite rin pala to siya guys. So yung entrance nila ay 50 pesos per head. Pag overnight naman ay 100 pesos. Kung magdadala ka ng sariling tent, 200 per tent yung charge nila. So before pala kami umuwi ng bahay, dumaan muna kami dito sa farm namin. Tapos nag-video tsaka picture lang pala kami sa area. Eto talaga yung namimiss ko sa province. Yung pag gusto mo kumain ng buko, pwede ka lang manguha. Pero wag naman yung buko ng kapitbahay. Tapos yung mga baka, abonda sa pagkain. Unlimited damo talaga sila dito. The next day pala ay na-invite ako ng friend ko sa birthday ng anak niya. Pakita ko lang guys kung gaano kabongga yung handa nila. Eto naman yung mga ulam pero ako hindi ako kumakain ng pork. Seventh-day Adventist kasi yung religion ko. The next day ay nakabalik na kami ng Manila. Tapos yung mother ko nagpadala ng maraming pasalubong. So, maorat ay gikainan guys. Bye!